Malapit sa mga palaisdaan ng Makabebe, Pampanga, ang ikinabubuhay ng mga residente doon nagiging problema kapag tag-ulan. Dahil sa magdamag na buhos ng ulan simula kahapon, Lunes, 11 barangay na ang apektado ng baha. Tuloy-tuloy po yung pag-ulan kagabi, and of course yung bumababang tubig galing sa upper stream natin, ine-expect na nating na papunta na dito, plus yung high tide. So yan po, compounding effect. Abot hanggang 4 na talampakan ng taas ng tubig sa ilang lugar. Binahari ng barangay hall sa Caduantete, pero hindi nito napigilan ng pulong ng mga barangay officials para alamin ang epekto ng baha. Binahari ng maraming bahay sa barangay San Gabriel, kabilang ang bahay ni Mang Rufo, kung saan pinagkakasya ang 7 anak. Magdamag, umulan. Tapos? Yun, hindi na kami umalis dito kasi kawawa yung mga bata. Nagbabangka na ang karamihan para mapabilis ang biyahe. Pati ang eskwelahang ito sa barangay San Gabriel, mistulang swimming pool na rin. Matagal pa yan. Hanggang November, December. Bakit, ma'am? Ewan ko, sabi nila mayroon din na raw mag-aano yung tubig, pantay na raw sa dagat. Lubog din sa baha ang ilang barangay sa Sasmuan. Sa Mariveles, Bataan, 49 na pamilya ang inilikas matapos gumuho ang ilang bahagi ng slope na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Gumuho naman ang bahagi ng bundok sa barangay Tadyangan, Asin Road sa Tuba, Benguet. Yung mga rock falls, yung mga medyo marami. Tapos dito, din sa baba, parang hazardous talaga pag may ganitong malakas yung parang tumatagal yung ulan. Gumuho rin ang riprap na kinatatayuan ng barangay hall sa Gabriela Silang. Pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang Nagilian Road at Suelo Road dahil sa pagragasa ng baha. Inanod din ang malalaking tipak ng bato sa bahagi ng Marcos Highway. Pansamantala ring isinara ang Cannon Road. Binahari ng ilang bahay sa Ilocos Norte. May mga naitalang baha sa Lawag City at landslides sa Sarat. Ramdam din ang bagsik ng bagyong Karina sa Sabtang, Batanes. Malakas ang hangin at alon sa dagat. Rumagasari ng tubig sa bahagi ng Gonzaga, Cagayan. May mga tulay sa Bagaw na hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng tubig. Lubog din sa baha ang 7 barangay sa Santa Ana. Pero sa Tuguegarao City, biyaya kung ituring ng mga magsasaka ang ulan. Malaki ang tulong ng ulan kapag ang NIA ay tubig ng NIA ay mahina, hindi agad makarating, araro na kami. Nagkulay putik naman ang dagat sa Mamburao Occidental, Mindoro, kasabay ang paghampas ng malalaking alon, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Walang bagyo sa Mindoro, pero malakas ang hampas ng hangin. Nagbayanihan ng mga mangingisda sa Sitio Aroma sa Barangay Tayamaan para maisalba ang kanilang mga bangka. Nagmistula namang malawak na dagat ang palayan sa Barangay Kaguray at Sitio Malasin sa poblasyon ng bayan ng Magsaysay. 5 barangay na ang binabaha sa bayan ng Baco sa Oriental Mindoro. Nasa critical level na ang 2 malaking ilog sa Calapan City, habang mataas na ang tubig sa Calima River sa bahagi ng Pola. Sa Katarman, Northern Samar, 2 bahay ang nasira matapos matumba ang isang puno ng nyog sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin, dala ng habagat at bagyong Karina. 14 na bahay naman ang nasira sa Samal Island sa Davao del Norte dahil sa malakas na hangin. Bahagya ring napinsala ang isang eskwelahan. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.